Ito na naman tayo mga kapatid. Gaya ng dati, ganitong araw at oras mga kapatid. Oras natin ay alas 9:11 na ng umaga at tayo ay nasa araw na naman ng Sabado at buwan tayo ng Mayo sa taon pa rin 2026 mga kapatid. At wala tayong ibang hangad kaya tayo nagtitipon-tipon sa ganitong araw at oras mga kapatid at dito din sa maliit na palatuntunan ito na itinayo ng ating Panginoong Isa ay ang malaman natin. Ipaalam ko sa inyo kung ano yung mga tunay at tapat na turo at aral ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil mga kapatid, yung kasalukuyan na nangyayari ngayon, marami ang nagsasabi na ito nga ay talagang nakasulat sa banal na kasulatan. At yan ay totoo mga kapatid. Marami ang nagsasabi na tayo nasa huling araw at yan ay totoo. Ngunit wala silang maipakitang patotoo at yung patotoong iyon ay dito nyo lang makikita mga kapatid. Diba? Yung huling araw, panoorin nyo sa mga nagdaang binablog natin o ang ating napapanood pa lang ay ang pamagat sa YouTube o sa vlog natin ay ang ilaw ng sanglibutan. Diba? Tayo ngayon ay nasa kapatid vlog na, kalawang bugso. Diba? Yung unang bugso ay ang ilaw ng sanglibutan mga kapatid. Dahil yung mga salita na ng ating Panginoong Isa ay siyang ilaw. Diba? At yun ay pinaliwanag na natin sa lahat. At dahil nga, naipahayag na natin ang karamihan, pumunta tayo dun sa Aklat ng Mga Gawa, 3:22, may propeta na kagaya ni Moises na susuguin sa iyo. Sa inyo ng Ama, sa gitna ng inyong mga kapatid. Kaya ang pamagat nitong title natin ngayon sa ikalawang bugso ng pagtuturo ng Espiritu Santo sa lahat ay Kapatid Vlog. Ako yung propeta na kagaya ni Moises na nasa gitna ninyo na aking mga kapatid. Kaya Kapatid Vlog tayo mga kapatid. At bago tayo dumako sa aming mensahe na pinigay sa ating naman ngayon ng Espiritu Santo. Saan man kayo naroroon mga kapatid, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, ano man ang inyong kulay, basta kayo nakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo ang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Kapayapaan ay sumainyo mga kapatid. At ngayon, mayroon naman tayong maikli na mensahe sa lahat. Gaya ng binanggit natin kanina. Ano kasi yung likod ko? Na tayo ay nasa nasa araw ng paghuhukom mga kapatid. Ito ay pasimula na. At kahit tayo nasa araw na ng paghuhukom mga kapatid, nasa bungad na tayo ng araw ng paghuhukom. At ba't nawawala ko? Kahit tayo nasa araw na mga kapatid na ito, meron pa tayong oras. May natitira pa tayong mga oras mga kapatid. Sa kabuuan ng araw na ito, mayroon pa tayong time. Hanggat nandito ang inyong maliit na lingkod, nagsasalita at nagpapaliwanag sa inyo ng lahat na dapat gawin, mayroon pa tayong oras mga kapatid. Pero pag pinahinto na tayo ng ating Ama, wala nang time. Sabi sa English, walang time. Yung time ang yung English.
wala nang oras. Ubus na yung oras. Kaya hanggat nandito ang inyong malingkod, sa salita sa inyong harapan, may oras pa. At samantalahin ninyo yung pagkakataong ito mga kapatid. Dahil walang ibang makapagliligtas sa atin sa panahon ngayon kundi yung ating mga gawain lang na naaayon sa ipinag-uutos ng ating Panginoong si Isaw Ama. Hindi ang ating Panginoon ang makapagliligtas sa atin, sinasabi ko sa inyo. Ang makapagliligtas sa atin yung pagsunod natin sa kanyang mga utos, mga kapatid. Dahil hindi tayo kayang iligtas o hindi tayo ililigtas ng ating Panginoon kung tayo ay sumusuway sa kanyang mga utos. Kaya malinaw mga kapatid, ang makapagliligtas sa atin yung ating gawa na naaayon sa ipinag-utos ng ating Ama sa Langit. Sana malinaw sa inyo yan mga kapatid. Alisin na natin yung paniniwala na natin na ang ating Panginoon ang makapagliligtas sa atin. Malabo mga kapatid. Kahit yung mga sinugo niya, hindi makapagliligtas kahit kanino. Kung susunod lang kayo sa sinasabi ng mga sinugo, yun, doon lang magkakaroon ng kaligtasan ng tao. Mga kapatid. Dahil ang kaligtasan, ilinagay doon sa pagsunod. Doon iniwan, mga kapatid. Basahin natin yung Ezekiel 14:20, 21 hanggang 23, mga kapatid. Tandaan natin, tayo ay medyo maikli lang ngayon. Simula nung ito ay mapunta sa kapatid vlog. Dahil itong binablog natin at saka itong mga mensahe dito na inyong naririnig sa programang ito ay iisa, mga kapatid. Yung mga picture message na yan na napapanood niyo, binabasa ninyo mga kapatid. May mga ebidensya yan at nakasulat kung saang Bible mababasa yung mga nakikita ninyong nakasulat yan mga kapatid. Yun yung tunay at totoo. May ebidensya, may patunay, may saksi. Marami mga nagsasalita na sila daw ay mga sinugo. Pero hindi naman nakapagbibigay ng patunay na sila nga ay sinugo. Ako, tahasang sinasabi ko sa inyo mga kapatid na ako sinugo ng ating Ama sa Langit. Sinugo ako ng ating Ama sa Langit sa harapan ng kanyang bugtong na anak. At ang kanyang bugtong na anak, ang aking Panginoong si Isa, ang umaalalay sa akin ngayon, mga kapatid. Hindi ko ito kayang gawin kung hindi ako inaalalayan ng ating Panginoon. Ang panganay na anak ng ating Ama na tinatawag na bugtong na anak. Ang ating Panginoon si Isa. Inuulit ko, galing ako sa Ama, pinapunta ako ng Ama sa anak, at yung anak na panganay ng ating Ama, siya ang sumasa akin ngayon. Kaya bawal magsinungaling dito. Bawal mangdaya. Hindi pwede. Ayaw ng ating Panginoon yan. Tingnan nyo, yung sinasabi ko sa inyo, ngayon lang, na ang ating Panginoon ay hindi makapagliligtas kahit kanino. Kahit yung mga sinugo niya, hindi makapagligtas, kundi tayo din lamang kung tayo ay susunod sa kanyang mga utos, andun yung kaligtasan mga kapatid. Yung iba kasi umaasa na ang ating Panginoon, pagdating niya, salubungin niya natin siya, humanda tayo sa kanyang pagdating. Dahil walang ibang tagapagligtas kundi siya lamang. May sinabi ang ating Panginoon sa Biblia.
Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tumutupad ng kalooban ng aking Ama sa langit. Narinig niyo na ba yun, mga kapatid? Ang kalooban ng ating Ama, yung kanyang utos. Diba? Sana malinaw sa inyo, mga kapatid. Alisin nyo na, inuulit ko, alisin nyo na yung paniniwala ninyo na ang Panginoon ang makapagliligtas sa tao. At inuulit ko na naman, ang makapagliligtas sa tao ay ang utos ng ating Panginoon kapag tinupad natin. Malinaw, mga kapatid. Dahil ito, Ezekiel 14:20 hanggang 23. 14:20 hanggang 23. Basahin natin, mga kapatid. Kuha na natin. Ezekiel 14:20 hanggang 23. Bagaman si Noe, si Daniel, at si Job ay nangandoon. Tama ba? Nangandoon. Ibig sabihin nun, nangaroroon. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila magliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Tingnan nyo, mga kapatid. Ito yung mga sinugo eh. Si Noe, si Daniel, si Job. Ililigtas lamang nila. Ika ng banal na kasulatan, ang kanilang kaluluwa, yung kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. At ang katuwiran, mga kapatid, na nasa kanila ay yung utos ng ating Panginoon na sinusunod nila. Yun yung katuwiran, mga kapatid, dahil walang ibang matuwid sa langit at sa lupa, kundi ang mga salita ng ating Panginoong si Isa. Yun yung tunay na katuwiran. Kung nasa inyo yon, kung nasa atin yon, tayo ay matuwid, mga kapatid. Kung nasa atin yung kanyang buong utos. Na malinaw. Ha? Kahit si Noe, kahit si Daniel, kahit si Job, hindi makapagliligtas ng babae man o lalaki. Kundi sila lamang, dahil sila nga yung sinugo ng ating Ama na tumupad ng mga utos at ipangaral yung kautusan. Ngayon, kung tayo ay tutulad sa kanila, kay Noe, kay Daniel at kay Job, tayo ay magagaya rin nila na maliligtas, mga kapatid. Tuloy natin sa 21. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Gaano pa nga kayo kaya kung aking pasapitin ang aking 4 na mahigpit na kahatulan sa Jerusalem, ang tabak at ang kagutom at ang mabangis na hayop at ang salot upang ihiwalay roon ang tao at hayop. Kanyo, mga kapatid, tandaan nating mabuti. Mayroong 4 na mahigpit na kahatulan. Huwag niyong sabihin na kung nabanggit dito ay sa Jerusalem lang ito. Lahat ng narating ng kautosang ito at tinupad natin, kasama tayo. Narinig natin ang mga kautosang ito, kasama tayo sa Jerusalem, kasama tayo sa Israel. Dahil ang utos ay ibinigay sa Jerusalem at sa Israel. Dahil nakarating din dito sa bansa nating Pilipinas, kasama na tayo ng Jerusalem at Israel, mga kapatid, na inuutusan ng ating Ama sa langit. Ano mga kapatid? Dahil kung hindi tayo kasama ng Jerusalem at Israel, hindi sana ito nakarating sa atin. Palawakin nyo inyong pangunawa, mga kapatid. Tandaan, mayroong 4 na mahigpit na kahatulan. Ano-ano ito? Ang tabak. Alam niyo yung tabak ngayon.
Yung tabak kasi noon, ay yung mga itak, yun yung mga pana. At ngayon mga kapatid, dahil sa pagbabago nga ng panahon, itong mga tabak na ito ay naging mga baril ngayon. Mga kanyon, anong tawag pa doon, mga missiles. Yan ang tabak ngayon mga kapatid. At ang kagutom. Ilang milyon ang nagugutom ngayon mga kapatid. At ang mabangis na hayop. Tandaan niyo mga kapatid to itong apat na ito. At ang salot. Ibig sabihin talaga may matinding salot. Upang ihiwalay roon ang tao at hayop. Bakit ihiwalay ang tao at hayop mga kapatid? Napanood niyo na ba yung vlog ko ngayon lang? Na mas mabuti pa yung katayuan ng hayop kaysa sa tao. Ang mga hayop ay walang kautusan na tinutupad. Pero sila ay sa katayuan natin ngayon dito sa buhay na ito, ay sila ay higit na maginhawa kaysa sa atin. Ang mga hayop. Hindi sila nagpapakapagod magtrabaho. Hindi sila kung saan-saan pumupuntang lugar para magkaroon lang ng mataas na aral. Diba? Hindi sila naghahanap ng pera. Pagmasdan niyo yung mga hayop. Wala silang pinagkakapuyatan na kung ano-anong mga kasiyahan. Na walang kabuluhan, yung mga kasiyahan yan mga kapatid. Pag hindi tayo sumunod sa buong kautusan, walang silbi ang kasiyahan na yan. Ano may hatid niyan sa atin? Diba? Isipin natin mabuti yung mga kasiyahan na ginagawa natin. Sayaw magdamag, maghapon. Pagkatapos ng kasiyahan mo problema kung saan kukuha ng pangbayad sa mga inutang na ginastos sa kasiyahan. Wow. Ngayon, anong kabuluhan nun? Nung kasiyahan na yon? Para saan yon? Para dagdag paghihirap ng pamumuhay mga kapatid. Mga pakitang tao ng mga gawain. Yan ang totoo. Isipin yung mabuti mga kapatid. Yan ang buong katotohanan. Dagdag pahirap sa pamumuhay natin ng mga kasiyahan. Samantalang ang kailangan lang naman natin, mayroon lang tayong kakainin 3 beses sa maghapon. At tayo ay healthy ang katawan natin para patuloy, tuloy-tuloy yung pagsunod natin sa utos ng ating Ama sa langit. Yun lang naman ang kailangan natin. Wala nang iba. Yung mga kasiyahan na yan, mga nagpapakalunod sa kung anong mga bisyo, mga walang kabuluhan yan, mga kapatid. Hindi na yan makapaghahatid sa atin sa pangako ng ating Ama. Hindi yan yung pintuan para tayo makarating sa kaharian ng langit mga kapatid. Ang tunay na pintuan patungo sa kaharian ng langit ay isa-isahin nating tuparin ang buong kautusan mga kapatid. Yun yung ating paghirapan sa araw-araw. Huwag na nating biglaing patandain yung ating sarili dahil sa mga kasiyahan na wala namang kabuluhan. Diba? Siguro nagtataka yung karamihan dyan. Sa ngayon, hindi nila nakikita yung mukha ko sa mga kasiyahan na yan. Dahil binabawalan ako ng Ama. Dahil binago na niya ako eh. Bagong tao ako mga kapatid. Sa ngayon, simula ang 2017. Anong ginagawa ko, yun pinapagawa sa akin ng Ama. Para, sabi nga ng ating Ama, tayo ay maging ilaw ng sanglibutan mga kapatid. Makita nila ng ginagawa mo ay tama at mabuti. Ikabubuti mga kapatid. Isipin yung mabuti yung sinasabi ko. Kung mali, mag-suggest kayo kung anong tama na nasa isip niyo. At kung inakala nyo tama,
sumunod ka sa ginagawa ko. Saan tayo natapos? Sa 21? 21. Yung apat na mahihigpit na kahatulan, mga kapatid. Kasalukuyang nangyayari ito, mga kapatid. Itong tabak, itong gutom, yung mabangis na hayop, mga kapatid, ito yung ano eh. Dahil ang tao nga, walang pinagkaiba sa hayop. Nandun sa mga kawikaan ni Haring Salomon. No? At halos mas matindi pa sa hayop eh. Yung iba, mga kapatid. No? Yung ibang mag-asawa dyan, pag naghiwalay, mag-asawa sila. Iiwan ng lalaki o kaya yung babae, yung kanyang asawa at yung kanyang 4 o 3 anak, ay papasok sa isip ng babae o lalaki na maiwan, linalason o tinatadtad yung mga anak. O, nakarinig na ba kayo ng ganung mga balita, mga kapatid? Dalawa. Ay, napakarami na. Yung hayop, hindi ginagawa yun sa kanilang mga anak eh. Saan kayo nakakita ng hayop na gano'n? Sa kabila ng sila naman ay hindi talaga tunay na sinasamahan pagpapalaki ng kanyang mga anak. Diba? O yung aso, panoorin ninyo. Nakikipag-asawa, pag nanganak, ay nasa na yung asawa, hindi naman siya tinutulungan pagpapadede, di ba? Kapag minsan masahol ang ugali ng tao kaysa sa hayop. Kaya sabi sa Biblia, ang tao walang pinagkaiba sa hayop. Ang hayop ay namamatay, ang tao ay namamatay. Di ba? Sa kabila na may pangako ang ating Ama na buhay na walang hanggan. Kaya may pangako ang Ama na buhay na walang hanggan dahil siya na ating Ama ay may buhay na walang hanggan eh. Gusto niya yung kanyang mga anak magkaroon din ng buhay na walang hanggan na kagaya niya. Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano tayo magiging anak? Yun ang isipin natin. Paano tayo magiging tunay na anak? Paano tayong ituturing na anak ng ating Ama sa langit? Ayan, yung isipin natin mabuti. Bibilang lang tayo ng Ama sa kanyang anak kung tayo susunod sa kanyang kagustuhan. Dahil ang patunay, mga kapatid, ay ang kasabihan na like father, like son. Alam niyo yun? Kung anong gusto nung ama, gustuhin din sana ng anak. Yan tunay na dapat mangyari. Ang problema, ang nangyayari yung hindi tunay, mga kapatid. Kasi sabi ko sa inyo, kung gusto niyo makakita at makaranas ng totoo, manood at sumunod ka dito sa mga sinasabi. Kung gusto mong makaranas at makakita ng totoo, yun lang naman. Tuloy natin sa 22. Gayon may narito, dooy maiiwan ang isang nalabi na ilalabas mga anak na lalaki at 10 ng babae. Narito kanilang lalabasin kayo at inyong makikita ang kanilang mga lakad at ang kanilang mga gawa at kayo'y mga aaliw tungkol sa kasamaan na aking pinasapit sa Jerusalem, tungkol sa lahat na aking pinasapit doon. Ayun mga kapatid, lahat ng kasamaang nangyayari ngayon sa buong mundo, yan ay pinasapit ng ating Ama. Pinarating, ipinadala dito sa sanglibutan, mga kapatid. Pero sinasabi dito, gayon may, dooy maiiwan ng isang nalabi na ilalabas mga anak na lalaki at 10 ng babae. Ayun kapatid, ito may padaplis na may padaplis ito na katotohanan na kinaroroonan ng kaligtasan. Dahan-dahanin natin basahin.
Dahil sa palagay ko, kayong mga matagal na nanonood at nakikinig dito, alam nyo na ito. Ulitin natin. Gayon may narito. Dooy maiiwan ng isang nalabi na ilalabas mga anak na lalaki 10 ng babae. Diba? Dahil ang makapagliligtas sa isang bayan, mga kapatid, ay 10 banal lamang ang kinakailangan para mailigtas yung isang bayan, mga kapatid. Narinig nyo na ba yan? Yung salitang yan, mga kapatid. Ngayon, mayroon dito sa amin na ganyan. Kaya palagi natin pinapaalala ito. Dahil kailangan yung 10 yun na inananatili. Huwag magbabago dahil ang sabi ng ating Ama, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo at kayo ay sa akin. Kaya kung ano yung maibinigay doon sa 10 na pinagbili na ng ating Ama, na sila yung dahilan kung bakit maliligtas ang isang bayan, manatili nawa sa kanila yung mga bagay na itinuro ng Ama, nakadahilanan kung bakit sila ay kasama dun sa 10 banal, mga kapatid. Yun lang ang natitirang pag-asa. 10 lang, mga kapatid, ang kailangan. Hindi pwedeng 9, hindi pwedeng 8, 10 yung nakasulat, mga kapatid. Dahil ang utos, 10 rin, mga kapatid. Sa nawa. Yun yung simbolo ng kaligtasan, mga kapatid, ng isang bayan. 10 utos, 10 banal. Ayan. Ay tuloy natin. Inyong makikita ang kanilang mga lakad. Yung 10 na yun, mga kapatid. At ang kanilang mga gawa. Yung lakad kasi, kung ano yung itinatakdang araw ng ating Ama, nandun tayo, kagaya nito. Araw ng Sabado, oras 9:00. Ito yung lakad natin. Diba? Maniwala kayo na ito yung lakad natin? At kayo'y mga aliw tungkol sa kasamaan na aking pinasapit sa Jerusalem. Maaaliw dahil yung kasamaan na yun ay hindi sasapit dito sa 10 na ito, mga kapatid. Maaaliw dahil sa kabila ng kasamaan na dumating dito sa sanglibutan, ay mayroon palang lugar na itinangi ang ating Ama na hindi makakarating doon yung kasamaan, mga kapatid. May kaligtasan nga eh. Ang kinaroroonan ng 10 na yun. Yung 10 banal, mga kapatid. Ngayon, sana nga, idinadalain ko sa ating Ama na huwag lang manatiling 10 dahil 144,000 ang kabuuan nito, mga kapatid. Hindi lang ito sa 10 lamang. At ang pasimula nga lang ay itong 10 para makita nila ang ginagawa, ang mga lakad nito. Dito nga nakasulat eh. Inyong makikita ang kanilang mga lakad at ang kanilang mga gawa. Yun. At kayo'y mga aaliw. O, di ba? Tungkol sa kasamaan na aking pinasapit sa Jerusalem, tungkol sa lahat na aking pinasapit doon. Dahil yung kasamaan eh, walang kaaliwan eh, na mangyayari sa isip mo eh. Yung kasamaan ng mga nangyayari ngayon, mga kapatid. Sabi nga nung iba, mga nagtatat sa akin na followers ko eh. Sabi nila eh, nakaka-stress, idol, yung mga balita. Ano sinasabi sa akin? Well, marami na rin sila na nanonood dito. 8,000 plus na, mga kapatid. Nanonood sa ating maliit na programa na ang kapatid vlog. Talaga nakaka-stress. Ano ibig sabihin ng na-stress? Anong pakiramdam ng na-stress? Naguguluhan, di ba? Mabigat.
Pero sabi dito, inyo makikita ang kanilang mga lakad at ang kanilang mga gawa at kayo'y mga aaliw tungkol sa kasamaan na aking pinasabi sa Jerusalem. Maaliw kayo dito pag ito inyong linapitan mga kapatid. Dahil ito palibot ng kaligtasan mga kapatid. Nasa paligid lang nila ang kaligtasan. May pangako ng ating Ama, walang kasamaan na lalapit sa inyo. Pag tayo'y tumupad ng kanyang buong kautusan mga kapatid. At dito sa 23, at kanilang aaliwin kayo pag pag nakikita ninyo ang kanilang lakad at ang kanilang mga gawa at inyong makikilala na hindi ko ginawang walang kadahilanan ang lahat na aking ginawa roon, sabi ng Panginoong Diyos. Lahat ng nangyayari ngayon mga kapatid ay may kadahilanan. Diba? Makikilala na hindi ko ginawang walang kadahilanan ang lahat na aking ginawa roon, sabi ng Panginoon Diyos, ng ating Panginoon. So, hindi niya ginagawa ito ng walang malalim na dahilan. Ginagawa ito ng ating Ama sa sangdibutan para makita nila kung nasaan yung sangkong makapagliligtas ng isang bayan, mga kapatid. Dahil sa bayan na pinaroroonan ng sangkong ito, nandun ang kaligtasan. Yan nawa. Hindi lamang mga kapatid. Kaya nang binabanggit ko sa inyo, maikli lang ating mga mensahe ito. At sa araw-araw ay nagbibigay ako sa inyo. At ang karamihan, mga kapatid, ay naroon doon sa picture message na inyong nakikita. Hindi yung picture kung panoorin nyo doon, mga kapatid. Panoorin nyo doon at basahin ay yung message. Hanggang dito lang muna tayo mga kapatid at tayo ay pansamantalang magpapaalam sa inyo at tayo ay muling magkikita-kita sa ganito ring oras, araw at panahon mga kapatid. Muli, sa inyong lahat, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, ano man ang inyong kulay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Pakinggan nyo pa ang patotoo mga kapatid. Dahil yan ay kailangan patunay, ebidensya mga kapatid. Walang halaga sa ni Moises